Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po, February 25, 2025, araw ng Martes, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay Paano Lumalim sa Biblia, Special Series 1 to 10, Covenant. At ang paksa po natin ay magmumula sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sinasabi rito, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. O sa Tagalog naman po, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salin-lahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang utos. Ang konsepto po ng ating katuruan ngayong araw ay may kinalaman sa covenant. First, i-define muna natin kung ano nga ba yung covenant. Ayon dito sa Google, ang covenant in the Bible, a covenant is a binding agreement between God and humanity. Covenants are a key theme in the Bible and are the foundation of the biblical story. How do covenants work? Covenants are personal relationships between God and people. Covenants can be conditional or unconditional. A contract, yung covenant parang kontrata siya. Sa Lumang Testamento, God made agreements with Noah, Abraham, and Moses. At balik tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, the term covenant helps us understand the entire Bible. Yun nga, yung covenant nga, sinasabi rito na isa siyang agreement between God and humanity. Tinutulungan tayo nito upang mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba ang nilalaman ng Biblia. Sa ikalawa, God is a covenantal God who relates to His people through covenants. At ikauli, God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, ask God for forgiveness for being a covenant breaker. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon kung sa pagiging hindi law-abiding. Kumbaga sa term nga natin dito, diba may law-abiding citizen. Sa atin naman, yung laging sumusuway sa batas, sa agreement. Yun. Ganun din sa Panginoon. So, humingi tayo ng kapatawaran sa pagiging pasaway or covenant breaker. Sa ikalawa, thank Jesus for being our covenant keeper. At ikauli, celebrate all the blessings we continue to receive through Jesus Christ. At para naman po sa ating prayer ngayong araw, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you for being a covenant-keeping God. I confess that I have often break my commitment to you. Please forgive me for my unfaithfulness and lead me back to you. Thank you, Jesus, for being my perfect covenant keeper, standing in my place when I fail. Through you, I receive grace, love, and every spiritual blessing. Help me to live as a faithful member of your covenant community. May my heart be steadfast, may my words be true, and my life be honoring to you. Teach me to trust in your promises and rejoice in your goodness. In Jesus' name I pray, Amen. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po. God bless us all.